Hindi sa pamilya Alcacid nagmula ang batang yan, Lalita. Itigil mo na ang maruming kulasisiak mo dahil lumabas na ang katotohanan. Ang boses ni Celine ay matalim, tila isang labaha na humiwa sa katahimikan ng dapit hapon. Sa sandaling iyon, hawak ni Lalita ang isang mamahaling polo ni Marco. Maingat niyang tinatahi ang isang butones na medyo lumuwag. Ang bawat tusok ng karayom ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Ngunit sa narinig, napatigil ang kanyang kamay. Ang dulo ng karayom ay bumaon sa kanyang daliri at isang maliit na butil ng pulang dugo ang namuo sa kanyang balat. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi nito. Mas masakit ang pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Nakatayo sa pintuan ng silid si Celine, suot ang isang ngiting mapang-api. At sa likod nito ay ang kanyang biyenan na si Doña Victoria. Hawak ng matanda ang isang puting sobre na may selyo ng isang kilalang laboratorio. Narito ang DNA results, Lalita. Pagpapatuloy ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay puno ng puot at pandidiri. Negative ang resulta. Hindi anak ni Marco si Nathan. 3 taon mo kaming niloko. 3 taon naming pinakain at binihisan ng isang batang hindi naman namin kalahi. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Lalita. Ang hangin sa loob ng silid ay naging kasing lamig ng yelo. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sumigaw na imposible ang lahat. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. At ang polo ni Marco na kaniyang pinagpupuyatan ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Ma'am? Celine, anong ibig ninyong sabihin? Isang baritono at malamig na boses ang narinig mula sa likuran nila. Si Marco, pumasok siya sa silid. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang bakas ng emosyon. Hindi man lang siya tumingin kay Lalita. Direkta siyang naglakad patungo sa kanyang ina at kinuha ang sobre. Marco, mahal, ayan ang katibayan. Mabulaklak ang boses ni Celine habang humahawak sa braso ni Marco. I told you right? Noong mga panahong nagkakalayo kayo, may ibang kinakasama ang babaeng yan. Ginamit ka lang niya para magkaroon ng marangyang buhay ang anak niya. Binasa ni Marco ang papel. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mitya na unti-unting nauubos. Sa bawat pagdaan ng kanyang mga mata, sa bawat linya ng dokumento, lalong nagiging estatwa si Lalita sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay parang isang basong kristal na unti-unting nagkakaroon ng mga bitak. Marco, hindi totoo yan. Totoo yan. Bulong ni Lalita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Alam mo sa sarili mo, ikaw lang, Marco. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Dahan-dahang iniangat ni Marco ang kanyang ulo. Ang tingin na ipinukol niya kay Lalita ay puno ng pagkamuhi. Isang tingin na mas masakit pa sa sampal. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko, Lalita. Nakakasuka. Ibinato ni Marco ang papel sa mukha ni Lalita. Ang gilid ng dokumento ay bahagyang humaplis sa kanyang pisngi bago ito kumalat sa sahig. 3 taon. Sambit ni Marco. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng bagsik. 3 taon akong nagpakapuwit para sa inyo. Akala ko, ang sakitin nating anak ang dahilan, kaya kailangan kong magtrabaho ng husto. I spent millions for his medicines only to find out na hindi ko naman pala siya dugot laman. Marco, pakinggan mo ako. May sakit si Nathan. Kailangan niya tayo. Kailangan niya ng ama. Pero hindi ako yun. Sigaw ni Marco na yumanig sa buong silid. Kasabay ng sigaw na yon ang mahinang ubo mula sa maliit na kama sa sulok. Si Nathan, ang 3 taong gulang na bata, ay nagising dahil sa ingay. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay lula sa lagnat. Mama, tawag ng bata.
Ang boses ay manipis at tila mauubos na. Lalapit sana si Lalita sa kanyang anak, ngunit mabilis na humarang si Doña Victoria. Huwag mong mahawakan ang batang iyan sa loob ng pamamahay na ito. Layas! Ngayon din, bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin kayo palabas. Mom, please! Gabi na at umuulan sa labas. May sakit si Nathan. Pagmamakaawa ni Lalita. Lumuhod siya sa harap ni Marco. Niyakap ang mga binti nito. Kahit ako na lang ang palayasin niyo, huwag lang ang anak ko. Hayaan niyo siyang magpagaling dito. Gagawin ko ang lahat. Magiging katulong niyo ako. Huwag niyo lang kaming itapon sa ganitong kalagayan. Tiningnan lamang siya ni Marco mula sa itaas. Walang awa. Walang pag-aalinlangan. Inalis niya ang pagkakayakap ni Lalita sa kanyang binti na tila ba diring-diri siya sa isang maruming insekto. You have 3 minutes to get your things and that child out of my sight. Malamig na sabi ni Marco bago tumalikod. Celine, call the lawyer. I want this marriage annulled before sunrise. Ang tunog ng kanilang mga hakbang paalis ay tila bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ni Lalita. Naiwan siyang nakaluhod sa malamig na sahig habang ang mga papel ng DNA result ay nagkalat sa kanyang paligid. Kinuha ni Lalita ang kanyang anak. Binuhat niya ang nanginginig na katawan ni Nathan at binalot ito ng isang manipis na kumot. Wala siyang dinalang kahit anong alahas, kahit anong mamahaling gamit na ibinigay sa kanya. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang anak at ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga gamot nito. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, nararamdaman niya ang mga mata ng mga katulong na puno ng awa at ang iba naman ay puno ng pangungutya. Sa bukana ng pinto, nakatayo si Celine, nakasandal sa pader habang pinagmamasdan ang kanyang kuko. "Oh, and Lalita?" Tawag ni Celine. "Don't bother coming back," sabi ni Marco. Kahit sa panaginip daw, ayaw na niyang makita ang anino ninyong mag-ina. You're just a piece of trash he finally decided to throw away. Lumabas si Lalita sa malawak na gate ng Alcacid Mansion. Kasabay ng pagdausdos ng bakal na gate ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang dilim ng gabi ay tila lalamon sa kanila. Tumingin siya sa kanyang anak na mahimbing na nakapikit sa loob ng kanyang yakap. Ang init ng katawan ni Nathan ay lalong tumataas, ngunit ang mundo sa labas ay kasing lamig ng kamatayan. Sa gitna ng ulan, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng lason sa kanyang dila. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang inang wala namang ibang ginawa, kundi ang magmahal ng tapat? Tumalikod siya sa liwanag ng mansyon at humarap sa kawalan. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang pangako. Isang pangakong balang araw. Ang bawat patak ng ulan na ito ay babalik sa kanila bilang isang bagyo na wawasak sa lahat ng kumuha sa kanyang dangal. Ngunit sa ngayon, sa gitna ng unos at hapdi, saan siya dadalhin ng kanyang mga paa upang iligtas ang kaisa-isang buhay na natitira sa kanya? Pirmado na ang lahat. Sa loob ng 3 minuto, tinapos natin ang 3 taon ng pagpapanggap. Malamig ang boses ng abogado, kasing lamig ng hangin na pumapasok mula sa nakabukas na bintana ng silidaklatan ng mga Alcacid. Sa harap ni Lalita ay nakalatag ang mga dokumentong magpapawalang bisa sa kanyang kasal kay Marco. Ang mamahaling pluma na hawak niya ay tila tumitimbang ng 1 tonela. Ang tinta nito, na kulay itim at madulas, ay tila dugo na dahan-dahang kumikitil sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Sa kabila ng mesa, nakaupo si Doña Victoria, diretso ang likod at puno ng pagmamataas. Sa tabi nito ay si Celine, na hindi mapawi ang mapanuyang ng ngiti habang tinitingnan ang dulo ng kanyang bagong manicure na kuko. Si Marco naman ay nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanila. Tila ba ang panunood sa pagbuhos ng ulan sa labas ay mas mahalaga
kaysa sa pagharap sa babaeng minsan niyang ipinangakong mamahalin hanggang kamatayan. Bilisan mo, Lalita. Huwag mo nang patagalin ang pag-iinarte mo. Singhal ni Doña Victoria. Mula noong una, alam ko namang pera lang ang habol mo sa anak ko. Isang hampas lupa na nangarap maging prinsesa. Pero tingnan mo ngayon, babalik ka rin sa kung saan ka nanggaling, sa putikan. Hindi kumibo si Lalita. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang likuran, ngunit wala na siyang naramdamang hapdi. Manhid na ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa kanyang anak na si Nathan, na kasalukuyang nakahiga sa isang lumang sofa sa sulok, balot ng makapal na kumot at hirap sa paghinga. 3 minuto. Iyon lang ang kailangan upang pirmahan ang lahat ng pahina. 3 minuto para talikuran ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng puyat sa pag-aalaga kay Marco, at ang lahat ng pagtitiis sa panglalait ng kanyang pamilya. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan sa huling linya, naalala ni Lalita ang lahat ng utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya. Ang pagbayad sa hospital bills ng kanyang yumaong ina, ang pag-aaral ng kanyang kapatid. Akala niya, ang pagpapakasal kay Marco ay isang paraan ng pagpapasalamat na hahantong sa tunay na pag-ibig. Ngunit mali siya. Ang pasasalamat ay naging tanikala at ang pag-ibig ay naging isang madilim na bilangguan. Dahan-dahang binitawan ni Lalita ang pluma. Ang tunog nito sa ibabaw ng lamesa ay tila isang pinal na hatol. Tapos na, bulong niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon itong kakaibang talim at lalim na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Humarap siya kay Doña Victoria at Celine. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Malaya na si Marco. Malaya na ang pamilya niyo sa isang hampas lupa na katulad ko. Tumayo si Lalita at marahang lumapit kay Nathan. Maingat niyang binuhat ang anak habang pilit nitong idinidilat ang mabibigat na mata. Sa kabila ng panghihina, nagawa pa rin ng bata na ngumiti ng bahagya at ang init ng kanyang katawan ay tila lalong nagpatibay sa pag-aalalang bumabalot kay Lalita. Lalita, sa wakas ay nagsalita si Marco. Napalingon siya rito at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang katahimikan, nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki. Bahagyang nanginig ang mga labi nito, tila may mga salitang matagal nang gustong sabihin, ngunit patuloy na ikinukubli ng kanyang pride at takot. Tiningnan siya ni Lalita nang diretso sa mga mata. Wala nang luha, wala nang pagsusumamo. Ang tanging naroon ay ang isang malamig at malawak na kawalan. Huwag kang mag-alala, Marco. Hinding-hindi niyo na muling maririnig ang pangalan namin. Sabi ni Lalita, ang bawat salita ay binigkas ng may pinalidad. At balang araw, kapag nalaman mo ang katotohanan, huwag na huwag kang luluhod sa harap ko. Dahil sa araw na yon, kahit ang anino ko ay hindi mo na maaabot. Napakayabang mo pa rin sa kabila ng pagiging basura mo. Bulyaw ni Doña Victoria, ngunit hindi na siya pinansin ni Lalita. Naglakad si Lalita palabas ng silid-aklatan. Bit-bit ang lahat ng kaya niyang dalhin, ang kanyang anak at ang kanyang dangal. Ang bawat hakbang niya sa marangyang carpet ng mansyon ay tila pagyakap sa isang bagong buhay na hindi niya alam kung saan hahantong. Sa labas ng mansyon, habang hinihintay niya ang isang taxi sa gitna ng dilim, naramdaman ni Lalita ang bigat ng katawan ni Nathan. Ang bata ay nagsisimulang manginig ng husto. Biglang nanginginig din ang kanyang luma at sirang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello? Sagot ni Lalita. Ang kanyang puso ay biglang kinabahan. Is ito si Mrs. Lalita Alcacid? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Tila isang nurse mula sa ospital kung saan huling sinuri si Nathan. Opo, ako nga po, bakit po? Kailangan niyo pong bumalik sa ospital ngayon din.
May lumabas na bagong resulta sa huling blood test ni Nathan bago kayo umalis. Hindi lang ito simpleng lagnat. Ang kalagayan niya ay mas malala pa sa inaasahan namin. Kailangan nating kumilos bago mahuli ang lahat. Nanigas ang buong katawan ni Lalita. Ang ulan na bumabagsak sa kanyang mukha ay tila naging kasing pait ng lason. Tiningnan niya ang kanyang anak na tila dahan-dahan nang nawawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Wala siyang pera, wala siyang pamilyang matatakbuhan, at ang lalaking dapat sana ay katuwang niya ay kakapirma lang ng dokumentong nagsasabing wala na silang kinalaman sa isa't isa. Napatingin si Lalita sa malawak at saradong gate ng mansyon ng mga Alcacid. Ang ilaw sa loob ay unti-unti nang namamatay. Tila ba ipinapahiwatig na ang pinto ng kanilang awa ay tuluyan ng sinarado para sa kanya. Lord, please, wag ang anak ko. Pagsusumamo niya sa dilim, habang ang tunog ng papalapit na taxi ay nagbibigay ng kaunting pag-asa sa gitna ng isang gumuguhong mundo. Ngunit hanggang saan aabot ang kanyang lakas? Kung ang tanging kalaban niya ay ang oras at ang kamatayan mismo, hayaan mo na siyang makuha ng langit, Lalita. Isipin mo na lang na isa itong grasya para hindi na siya mahirapan at para hindi ka na rin maging pabigat sa mundo. Ang mga salitang yon ni Celine ay tila mga patak ng lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang katinuan ni Lalita. Nakatayo sila sa labas ng emergency room ng isang pampublikong ospital. Ang amoy ng gamot at ang malamig na semento ay tila lalong nagpapabigat sa hanging kailangang hingayin ni Lalita. Ang puting ilaw sa kisame ay aandap-andap, tila sumasabay sa mahinang tibok ng puso ng kanyang anak sa loob ng silid. Hindi makapaniwala si Lalita na nagawa pa siyang sundan ni Celine dito para lamang sabihin ang mga bagay na yon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib. Umalis ka na, Celine, mahinang sabi ni Lalita. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. Wala na akong kinalaman sa inyo. Wala na kaming kinalaman ni Nathan sa pamilya Alcacid. Ano pa ang gusto mo? Tumawa ng mahina si Celine, isang tunog na kasing talim ng basag na kristal. Gusto ko lang makita kung paano ka babagsak. At tingnan mo nga naman, mabilis pa sa 4:00 ang karma. Ang akala mong alas mo para makahingi ng pera kay Marco, heto at malapit nang mawala. Bago pa man makasagot si Lalita, bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang isang doktor na pagod ang hitsura. Mabilis na tumayo si Lalita at sinalubong ito. Dok, kumusta po ang anak ko? Kumusta po si Nathan? Ang boses ni Lalita ay puno ng pagsusumamo. Huminga ng malalim ang doktor at inalis ang kanyang salamin. Mrs. Alcacid, hindi maganda ang sitwasyon. Ang lagnat ni Nathan ay dulot ng isang malalang impeksyon dahil sa kanyang kondisyon. We've confirmed it. Nathan is suffering from a severe type of aplastic anemia. Ang kanyang bone marrow ay hindi na gumagawa ng sapat na dugo. Nanigas si Lalita sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang malaking bato na bumabagsak sa kanyang ulo. Anong kailangang gawin, Doc? He needs a bone marrow transplant as soon as possible. Paliwanag ng doktor. Dahil sa kanyang murang edad, at sa bilis ng paglala ng sakit, kailangan niya ng mas advanced na treatment. Mayroong isang specialist center sa London na may mataas na success rate para sa ganitong mga kaso. Pero Lalita, kailangan ng malaking halaga. Hindi lang para sa operasyon, kundi para sa paglalakbay at pagpapanatili sa kanya doon, London. Ang layo ng lugar na yon ay tila ang distansya sa pagitan ng langit at lupa. Nang makaalis ang doktor, hinarap ni Lalita ang kanyang bag. Kinuha niya ang kanyang ATM card, ang huling baraha na iniwan sa kanya ni Marco. Mabilis siyang naglakad patungo sa ATM machine sa labi ng ospital. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dasal. Kahit kaunti lang, Lord, kahit pampasula lang ng unang deposito, isinok niya ang card.
Itinipa ang password, ngunit ang malamig na screen ng makina ay hindi nagpakita ng numero. Sa halip, lumabas ang mga salitang nagpaguho sa huling pundasyon ng kanyang mundo. Account blocked. Please contact your home branch. Napahawak si Lalita sa makina para hindi siya matumba. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Doña Victoria, sinigurado ng matanda na wala siyang madadalang kahit isang kusing mula sa yaman ng mga Alcacid. Sabi ko sa'yo, walang halaga ang card na yan. Muling sumulpot si Celine sa likuran niya. Tila isang anino na hindi siya tinatantanan. Pinutol na ni Marco ang lahat ng koneksyon mo sa kanya. You are officially nothing, Lalita. Paano mo ililigtas ang anak mo ngayon? Sa pamamagitan ng pagluha, hinarap siya ni Lalita. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hinaluan ng desperasyon. Hinding-hindi ko hahayaang mamatay ang anak ko, Celine. Tandaan mo yan. Kahit ibenta ko ang kaluluwa ko, ililigtas ko si Nathan. Good luck with that, sabi ni Celine, bago tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang mapang-uyam na palakpak. Bumalik si Lalita sa tabi ng kama ni Nathan sa ward. Ang bata ay gising na, ngunit napakahina. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa dulo ng daliri ni Lalita. Mama, don't cry. Bulong ni Nathan. I'm okay. Let's go home na po. Pinilit ni Lalita ng ngumiti sa gitna ng kanyang paghikbi. Yes, baby. Pupunta tayo sa isang lugar na mas maganda. Magpapagaling tayo, ha? Kinuha ni Lalita ang isang maliit na pouch mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang huling alaala ng kanyang pumanaw na ina. Isang lumang kwintas na ginto na may pendant na krus. Ito ang tanging bagay na hindi niya isinuko noong kinakasal siya kay Marco. Ito ang kanyang huling sandata. Tumayo siya at hinalikan ang noo ni Nathan. Ang init ng balat ng bata ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na gawin ang hindi niya akalaing magagawa niya. Lalabas siya sa ospital na ito at hahanapin ang pinakamalapit na sanglaan. Ibebenta niya ang huling bahagi ng kanyang nakaraan upang mabili ang kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit sapat ba ang halaga ng isang lumang kwintas upang tawirin ang dagat at labanan ang kamatayan? O ito na ang simula ng isang mas madilim na pakikipagsapalaran sa lupang hindi niya kilala? Sa labas ng ospital, ang ulan ay tumigil na. Ngunit ang putik sa kalsada ay nananatiling malalim at madulas, katulad ng landas na kailangan niyang tahakin. Huwag niyo siyang hahawakan. Patayin niyo muna ako bago niyo makuha ang anak ko. Ang bulong na yon ni Lalita ay hindi narinig ng sinuman sa gitna ng ingay sa loob ng Ninoy Aquino International Airport. Ngunit sapat na iyon upang magbigay ng kakaibang lakas sa kanyang nangangatog na mga binti. Yakap-yakap niya si Nathan na tila isang munting ibon na basa ng ulan at pilit na nagtatago sa ilalim ng kanyang dibdib. Ang bata ay balot ng isang makapal na jacket. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa leeg ng ina, habang ang mahinang ubo nito ay pilit na ikinukubli ni Lalita sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang scarf. Sa di kalayuan, nakita ni Lalita ang dalawang lalaking nakabarong at may suot na earpiece. Kilala niya ang mga ito. Sila ang mga tauhan ni Doña Victoria. Alam niya ang takbo ng isip ng matanda. Hindi dahil sa mahal nito ang bata, kundi dahil ayaw nitong magkaroon ng lamat ang pangalan ng mga Alcacid. Ang balitang may isang sakiting bata na itinapon nila sa lansangan ay isang iskandalong hindi hahayaan ng matanda na kumalat. Mabilis na humakbang si Lalita patungo sa isang sulok. Nagtatago sa likod ng malalaking pushcart na puno ng mga balikbayan box. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ng airport ay tumatagos sa kanyang manipis na blusa, ngunit mas nararamdaman niya ang init ng lagnat ni Nathan na tila unti-unting pumapaso sa kanyang balat. Habang nakasandal sa pader, isang mapait na alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Naalala niya ang araw nang tanggapin niya ang tulong ng mga Alcacid.
para sa operasyon ng kanyang yumaong ina. Noon, akala niya ay ang utang na loob na yun ang magiging tulay ng kanyang kaligayahan. Isinuko niya ang kanyang pangarap, ang kanyang kalayaan, at maging ang kanyang sarili para lamang mabayaran ang utang na yon. Ngunit habang tinitingnan ng putla sa labi ng kanyang anak, napagtanto ni Lalita na ang utang na yon ay bayad na. Bayad na ng bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa pang-aalipusta ni Doña Victoria. Bayad na ng bawat sampal ng mga salita ni Celine. At higit sa lahat, bayad na ng bawat patak ng luha na ibinuhos niya habang tinitingnan ang kawalang bahala sa mga mata ni Marco. Wala na akong utang sa inyo, bulong niya sa hangin. Ang buhay ko at ang buhay ni Nathan ay amin na. Miss, ayos ka lang ba? Isang malambot na boses ang gumising sa kanyang diwa. Isang babaeng nasa edad 50, may hawak na passport at mukhang isang veteranong OFG daw ang nakatayo sa harap niya. Napansin ng babae ang pamumutla ni Lalita at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi nakasagot si Lalita. Tanging ang paghigpit lamang ng yakap sa anak ang naging tugon niya. Agad na naintindihan ng babae ang sitwasyon. Hindi na ito nagtanong pa. Kinuha nito ang isang maliit na botelya ng tubig mula sa kanyang bag at iniabot kay Lalita. Inumin mo ito. At heto, itaklob mo ito sa bata, sabi ng babae habang iniaabot ang isang makapal na shawl. Huwag kang matakot. Kapag nakalampas ka na sa gate na yan, malaya ka na. Magpakatatag ka para sa anak mo. Ang maliit na kabutihang yon ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng isang napakalamig na gabi. Tumango si Lalita, lunod sa pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Sa tulong ng matanda na humarang sa paningin ng mga tauhan ni Marco, mabilis na nakalagpas si Lalita sa huling checkpoint. Habang naglalakad sa tulay patungo sa loob ng eroplano, naramdaman ni Lalita ang bigat ng bawat hakbang. Iniiwan niya ang lupang sinilangan, ang mga alaala ng kanyang kabataan, at ang lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Nang maupo siya sa loob ng eroplano, dahan-dahang idinilat ni Nathan ang kanyang mga mata. Tumingin ang bata sa bintana kung saan makikita ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumiliit habang umaakyat ang sasakyang panghimpapawid. Mama! Mahinang tawag ni Nathan. Bakit anak? Where is Daddy? Bakit hindi siya sumama sa atin? Sabi niya, lalaro pa kami ng robot. Tanong ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng kalungkutan. Ang tanong na yon ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ni Lalita. Paano mo ipapaliwanag sa isang 3 taong gulang na bata na ang amang kinalakhan niya ay siya ring taong nagtaboy sa kanila? Paano mo sasabihing ang robot na ipinangako nito ay kasing tigas at kasing lamig na rin ng puso nito? Hinalikan ni Lalita ang noo ni Nathan. Pilit na nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Ang daddy mo. Nasa malayo na siya, anak. Pero huwag kang mag-alala. Kasama mo si Mama. At sa pupuntahan natin, wala nang mananakit sa atin. Ipinikit ni Lalita ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang pag-angat ng eroplano. Ang bawat distansya sa pagitan ng ulap at ng lupa ay tila isang pader na itinatayo niya laban sa kanyang nakaraan. Iniiwan niya ang Pilipinas na sugatan, ngunit may baong pag-asa na hindi kayang nakawin ng kahit sinong alkasid. Gayunpaman, habang lumalamig ang paligid at unti-unting nababalot ng dilim ang kalangitan, isang bagong takot ang sumagi sa kanyang isipan. Pupunta siya sa isang bansang wala siyang kakilala, walang sapat na pera, at tanging ang buhay ng kanyang anak ang hawak niya. Ang London ay hindi lamang isang lunas, ito ay isang malaking sugal, at sa sandaling lumapag ang mga gulong ng eroplano sa dayuhang lupa, handa na ba siyang harapin ang mas malupit na hagupit ng tadhana na naghihintay sa kanila sa kabilang panig ng mundo? Malamig. Hindi lamang ang hanging umiihip sa mga kalsada ng London ang nanunuot sa buto.
kundi maging ang tubig na dumadaloy sa kanyang mga kamay na tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa loob ng isang madilim at masikip na kusina ng isang maliit na Pinoy karinderya sa Earl's Court, nakatunghay si Lalita sa isang bundok ng mga maruming pinggan. Ang amoy ng sebo ng adobo at namuong taba ng sinigang ay humahalo sa masangsang na amoy ng matapang na sabong panlaba na ginagamit niya. Wala siyang suot na guwantes dahil hindi niya kayang bumili. Kaya naman ang kanyang mga daliri ay namumula na, namamaga, at sa ilang bahagi ay nagsisimula ng magtuklap at magdugo dahil sa tindi ng lamig at kemikal. Bawat kuskos niya sa malalaking kaldero ay tila isang parusa, ngunit sa tuwing makakaramdam siya ng pagod, sapat na ang sulyap sa isang sulok ng kusina kung saan nakaupo si Nathan sa ibabaw ng isang karton. Ang bata ay nakabalot ng lahat ng damit na dinala nila. Tahimik na naglalaro ng isang maliit na kutsara, ngunit ang matamlay nitong mga mata ay palaging nakasubaybay sa kanyang ina. Ano ba, Lalita? Bilisan mo naman ang pagkuskus dyan. Marami pang customer sa labas, wala na tayong magamit na platito. Ang bulyaw ni Lola Esmeralda, ang matandang may-ari ng karinderya na kilala sa pagiging masungit at matalas ang dila. Si Lola Esmeralda ay isang veteranang migrante na tila kinalimutan na ang lambot ng puso sa tagal ng pakikipagsapalaran sa London. Ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng mga pait na karanasan at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila laging may kasamang panunumbat. Oo po, Aling Esme, malapit na po, sagot ni Lalita habang pilit na ibinabaon ang hapdi ng kanyang mga sugat sa ilalim ng bula ng sabon. Nang sumapit ang oras ng kanilang pahinga, binigyan sila ni Lola Esmeralda ng isang maliit na mangkok ng kanin at ang mga natira o scrap mula sa ulam ng mga customer. Para sa ibang tao, ito ay basura na. Ngunit para kay Lalita, ito ay isang piging na kailangan niyang pagtiyagaan. Dahan-dahan niyang hinugasan ang kanyang mga kamay at lumapit kay Nathan. Kinuha niya ang maliit na piraso ng karne ng manok na hindi gaanong matigas at maingat na hinimay ito para sa anak. Kain na, anak! Masarap ito, oh! Chicken ito, favorite mo! Nakangiting sabi ni Lalita, bagamat ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagod. Mama, ikaw din po. Eat ka na! Bulong ni Nathan habang sinusubuan ng ina ng isang maliit na butil ng kanin gamit ang kanyang maliliit na daliri. Umiwas ng tingin si Lalita dahil ayaw niyang makita ng anak ang muling pagbalisbis ng kanyang mga luha. Uminom lamang siya ng maraming tubig upang mabusog at hinayaan niyang ubusin ni Nathan ang buong mangkok. Ang bawat subo ng anak ay tila isang lunas sa kanyang sariling gutom. Ito ang kanyang munting tagumpay sa gitna ng isang napakalupit na mundo. Nang matapos ang trabaho sa hating gabi, dahan-dahang binuhat ni Lalita ang natutulog na si Nathan patungo sa kanilang tinitirhan, isang maliit na silid sa atik ng isang lumang gusali. Ang silid ay kasing laki lamang ng isang aparador, walang heater, at ang tanging tulugan ay isang manipis na mattress na nakalatag sa sahig. Inihihiga niya si Nathan at binalot ng kanilang kaisa-isang kumot. Humiga siya sa tabi nito, niyayakap ang anak upang ibigay ang natitirang init ng kanyang katawan. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang sipol ng hangin sa labas at ang mabigat na paghinga ni Nathan. Konting tiis na lang, anak, bulong ni Lalita sa dilim. Makakaipon din si Mama para sa operasyon mo. Hindi kita pababayaan. Ngunit habang hinihimas niya ang likod ng anak, naramdaman ni Lalita ang isang bagay na nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang katawan ni Nathan ay tila isang nagbabagang uling sa init. Mas matindi ito kaysa sa mga nakaraang gabi. Nathan, anak, tawag niya, habang dahan-dahang niyuyugyog ang bata. Walang sagot. Ang bata ay nagsimulang humingal ng mabilis,
Ang kanyang mga labi ay unti-unting nangingitim at ang kanyang katawan ay biglang tumigas bago tuluyang lumaylay sa mga bisig ni Lalita. "Nathan! Nathan! Gising! Huwag mo akong iwan!" Ang tiling ito ni Lalita ay bumasag sa katahimikan ng gabi sa London, ngunit walang sinumang sumagot kundi ang malamig at walang awang kadiliman. Ang kanyang mga kamay na kanina ay namamanhid sa lamig. Ngayon ay nanginginig sa matinding takot. Sa gitna ng isang dayuhang lupa kung saan wala siyang kakilala at wala siyang sapat na barya sa bulsa, paano niya ililigtas ang kanyang anak mula sa mga kamay ng kamatayan na tila naniningil na sa gabing iyon? "Ano ba, Lalita? Tumigil ka na sa pag-iyak. Hindi maililigtas ng mga luha mo ang batang iyan. Kumilos ka." Ang boses ni Lola Esmeralda ay parang isang malakas na sampal na gumising sa nanlalamig na diwa ni Lalita. Sa loob ng madilim na atik, habang yakap-yakap ni Lalita ang tila wala ng buhay na katawan ni Nathan, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang matanda. Hindi ito ang masungit na amo na nakilala niya sa kusina. Sa halip, ang mukha ni Lola Esmeralda ay bakas ng determinasyon habang mabilis na binabalot si Nathan sa isang makapal na kumot na lana. Walang salitang binuhat ng matanda ang bata at hinila si Lalita pababa ng hagdan. Sa labas, isang lumang sasakyan ang naghihintay. Ang tunog ng makina nito ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan ng gabi sa London. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis silang bumabagtas sa mga kalsada, walang tigil ang bulong ni Lalita ng mga dasal na tila babawat salita ay isang hibla ng buhay na ibinibigay niya sa anak. Dinala sila ni Lola Esmeralda sa isang charity hospital, isang lugar na malayo sa karangyaan ng mga Alcacid ngunit puno ng mga taong may malasakit. Habang ang mga doktor at nurse ay abala sa loob ng silid upang agapan ang krisis ni Nathan, naiwan si Lalita at ang matanda sa isang bench sa hallway. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na semento ay tila naging katuwang ni Lalita sa kanyang mahabang paghihintay. "Uminom ka nito?" sabi ni Lola Esmeralda habang iniabot ang isang cup ng mainit na kape. Ang usok nito ay humahaplos sa mukha ni Lalita, tila nagbibigay ng kaunting init sa kanyang nanunuyong katawan. "Salamat po, Aling Esme. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala kayo." Hikbi ni Lalita, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa hawak na tas. Tumingin ng diretso ang matanda sa kanya. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng bagsik, ngayon ay nagpakita ng isang malalim na lungkot. "Lalita, ang pagiging martir ay isang sakit na pumapatay sa ating mga Pilipina. Akala natin, kapag nagtiis tayo at umiyak sa isang sulok, darating ang hustisya. Mali ka. Ang mundo ay walang awa sa mga taong hindi marunong lumaban. Huwag kang maging katulad ko na hinayaan ang sariling mabulok sa pagsisilbi sa mga taong hindi naman ako pinahalagahan." Ang mga salitang iyon ay tila isang bagong binhi na itinanim sa puso ni Lalita. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagtulog ni Nathan sa ilalim ng mga makina ng ospital, nangako siya sa sarili, hindi na siya muling luluhod sa harap ng sinuman. Lumipas ang mga linggo. Sa tulong ni Lola Esmeralda, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Lalita. Tuwing gabi, matapos ang trabaho sa karinderya, nag-aaral si Lalita ng mas malalim na English sa pamamagitan ng mga lumang libro at radyo. Pinilit niyang baguhin ang kanyang pananalita, pinatigas ang kanyang loob, at dahan-dahang binura ang bakas ng isang api at takot na babae. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga paninda, dumating ang isang sulat. Ang sobre ay gawa sa mamahaling papel, may selyo mula sa Pilipinas, at ang sulat kamay sa unahan ay hindi niya maaaring makalimutan. Kay Marco galing ang sulat. Tinitigan ni Lalita ang sobre. Nararamdaman niya ang pamilyar na kurot sa kanyang puso, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na kapasyahan. Hindi na niya kailangang basahin ang mga salitang naroon, kung ito ba ay humihingi ng patawad
o naglalabas ng panibagong panunumbat. Naglakad siya patungo sa likod ng kusina kung saan may isang maliit na kalan na nakasindi. Nang walang pag-aalinlangan, inihulog ni Lalita ang sulat sa apoy. Pinanood niya kung paano lamunin ng mga dila ng apoy ang papel, kung paano maging abo ang huling koneksyon niya sa nakaraang nagwasak sa kanya. Ang liwanag ng apoy ay sumalamin sa kanyang mga mata, isang liwanag ng pagpapasya at kalayaan. Hindi na kami muling magiging biktima mo, Marco. Bulong niya habang pinapanood ang huling bahagi ng papel na naglalaho sa usok. Naging masigasig si Lalita sa kanyang trabaho. Hindi na siya basta tagahugas lamang ng pinggan. Dahil sa kanyang katalinuhan, naging katuwang na siya ni Lola Esmeralda sa pagpapatakbo ng maliit na negosyo. Ang karinderya ay naging isang tahanan ng pag-asa at si Nathan ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay sa pisngi dahil sa tamang gamot at pag-aalaga. Ngunit isang umaga, habang naghahatid ng order sa isang malapit na opisina, napatigil si Lalita sa tapat ng isang malaking glass window ng isang appliance center. Ang lahat ng TV screen na nakadisplay ay nakatutok sa isang news channel. Doon, sa gitna ng screen, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Nakasuot ito ng isang napakamahal na suit, nakangiti sa mga reporter at naglalakad sa loob ng isang marangyang hotel sa sentro ng London. Isang international business conference ang gaganapin at isa si Marco Alcacid sa mga pangunahing panauhin. Ang tasa ng kape na hawak ni Lalita ay dahan-dahang nanginig sa kanyang kamay. Ang hangin sa paligid ay tila muling naging kasing lamig ng gabing pinalaya siya sa mansyon. Si Marco ay narito sa London. Ang lalaking naging dahilan ng kanyang paghihirap ay nasa iisang lungsod na kinatatayuan niya. Isang matinding takot ang humaplos sa kanyang balat. Ngunit kasunod nito ay isang masidhing katanungan. Ano ang gagawin niya kapag ang nakaraang pilit niyang sinusunog ay muling humarap sa kanya sa gitna ng dayuhang lupa? Napatitig si Lalita sa screen hanggang sa maglaho ang imahe ni Marco, habang ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na basta-basta mapapatumba ng kahit anong bagyo. Huwag kang lilingon, Lalita. Huwag kang titingin sa direksyon ng lalaking pumatay sa puso mo. Ang bawat hakbang mo ay dapat palayo, hindi pabalik sa apoy na tumupok sa iyong dangal. Ang babalang iyon sa kanyang sarili ay tila isang mantra na pilit niyang isinasaksak sa kanyang isipan habang mahigpit na hawak ang isang bilaon ng pansit na kailangang ihatid sa isang opisina malapit sa Hyde Park. Ang malamig na simoy ng hangin sa London ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga palad ay pinapawisan sa loob ng kanyang suot na makapal na jacket. Ilang metro lang ang layo mula sa kinalalagyan niya, isang itim na marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng isang 5 bituin na hotel. Doon, bumaba si Marco. Nakasuot siya ng isang dekalidad na trench coat, maayos ang buhok, at ang kanyang mukha ay kasing tigas pa rin ng bato. Ang mukhang minsan ay naging sentro ng mundo ni Lalita. Sa tabi nito ay bumaba rin si Celine, na tila isang reyna sa gitna ng London, nakasuot ng mamahaling balat na coat at may dalang mga branded na paper bag mula sa pamimili. Ang tawanan nilang dalawa ay tila isang mapang-uyam na musika na dumudurog sa natitirang katahimikan ng puso ni Lalita. Dali-daling ibinaling ni Lalita ang kanyang mukha sa kabilang direksyon. Isinukbit niya ang kanyang scarf upang takpan ang kalahati ng kanyang mukha. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na paghampas ng alon sa pampang. Malakas, magulo, at puno ng takot. Sa isip niya, nakikita niya si Nathan na naghihintay sa kanya sa karinderya, ang batang kailangan niyang protektahan mula sa mundong muling nagtatangkang lamunin sila. Nagtago si Lalita sa likod ng isang malaking puno ng oak sa parke. Sinilip niya ang dalawa mula sa malayo. Nakita niyang inakbayan ni Marco si Celine habang papasok sila sa hotel. Ang eksenang yon ay tila isang matalim na karayom na muling bumaon sa kanyang lumang sugat. Habang siya ay nagpapakapagod sa pagbubuhat ng pagkain at paglilinis ng dumi para sa ilang barya,
Ang lalaking nagtaboy sa kanila ay nagpapakasasa sa yaman at ligaya, kasama ang babaeng nagnakaw ng lahat sa kanya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng isang lalaking nakabisikleta na muntik na siyang mabangga dahil sa kanyang pagkatulala. Oo po, pasensya na, sagot ni Lalita sa pautal-utal na English. Mabilis siyang naglakad patungo sa kabilang kalsada. Pilit na binibilisan ang bawat hakbang upang makalayo sa hotel na yon. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na may isang pamilyar na pares ng mga mata ang nakasunod sa kanyang bawat galaw mula sa malayo. Pagkatapos maihatid ang order, dumaan si Lalita sa isang madilim na alleyway upang paikliin ang kanyang daan pabalik. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa basang semento ay tila isang babala. Bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Ang kanyang balat ay kinilabutan at ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Akala ko ay namamalikmata lang ako, pero ikaw nga talaga, Lalita. Ang boses na yon ay kasing talim ng isang mantsa na hindi na maalis sa damit. Huminto si Lalita. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Celine na nakatayo sa bukana ng alley, nakahalukip-kip at may isang mapang-asar na ngiti sa mga labi. Ang mga mata nito ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ng luma at punit na sapatos ni Lalita. Tingnan mo nga naman ang tadhana. Sa dinami-rami ng lugar sa London, dito pa tayo magkikita sa isang maduming eskinita. Bagay na bagay sa iyo ang lugar na ito, Lalita. Isang basurang nanggaling sa Pilipinas, dito rin pala ang bagsak, sabi ni Celine. Ang bawat salita ay binibitiwan ng may labis na kayabangan. Hindi sumagot si Lalita. Tinitigan niya si Celine nang may panibagong tapang na nanggagaling sa kanyang pagiging isang ina. Ano ang kailangan mo, Celine? Malayo na kami sa inyo. Hayaan mo na kami. Hayaan? At bakit ko naman gagawin iyon? Alam mo ba na nag-aalala si Doña Victoria na baka gamitin mo ang batang iyan para gumawa ng iskandalo rito sa London? Marco is a big name here. Ayaw naming madungisan ang reputasyon niya dahil sa isang desperadang babaeng katulad mo. Lumapit si Celine kay Lalita hanggang sa maamoy ni Lalita ang mahal nitong pabango. Alam kong wala kang working permit dito. Isang tawag ko lang sa immigration. Kaladkad ka pabalik sa Pilipinas kasama ang may sakit mong anak. At alam mo kung ano ang naghihintay sa'yo doon? Wala. Kamatayan lang para kay Nathan. Ang pananakot na yon ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa leeg ni Lalita. Ang takot na mawala sa kanya ang pagkakataong mapagamot si Nathan ay muling bumangon. Ngunit sa halip na maiyak, hinawakan ni Lalita ang braso ni Celine ng mahigpit. Huwag mong susubukan, Celine. Dahil kung gagawin mo yan, isasama kita sa pagbagsak ko. Marami akong alam tungkol sa mga transaksyon ninyo sa Pilipinas. At naniniwala ako na hindi gugustuhin ni Marco na malaman ang totoo rito sa London. Banta ni Lalita. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Nagulat si Celine sa naging reaksyon ni Lalita. Hindi niya inaasahan na ang dating maamong tupa ay marunong na ring maningil. Mabilis niyang binawi ang kanyang braso at nag-ayos ng kanyang coat. Matapang ka na ngayon, ha? Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang tapang mo kapag nalaman ni Marco na narito ka lang pala sa tabi-tabi. Umuwi ka na sa lungga mo, Lalita. At siguraduhin mong hindi ka na muling magpapakita dahil sa susunod, hindi lang pananakot ang gagawin ko, sabi ni Celine bago tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga heels ay tila isang mabilis na paghampas ng martilyo sa katahimikan. Naiwan si Lalita sa gitna ng madilim na alleyway. Ang kanyang mga binti ay nanginig at dahan-dahan siyang napasandal sa pader. Ang kanyang hininga ay gumuho at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila gustong sumuko. Alam niyang hindi titigil si Celine hanggat hindi sila tuluyang nawawasak. Habang naglalakad siya pabalik sa karinderiya, isang katanungan ang pilit na sumusuntok sa kanyang puso. Hanggang kailan niya kayang itago si Nathan
Sa gitna ng lungsod na ito, kung ang mga kaaway niya ay may pera, kapangyarihan at ang malupit na determinasyon na burahin sila sa mundo. Pagdating niya sa pintuan ng karinderya, nakita niya si Nathan na masayang kumakain ng mainit na sopas habang karga ni Lola Esmeralda. Ang namang ngiti ng bata ay tila isang liwanag sa gitna ng nagbabadyang unos. Pumasok si Lalita at mahigpit na niyakap ang anak, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas, naghihintay sa susunod na hagupit ng tadhana. Hindi na ako ang babaeng luluhod sa harap ng iyong karangyaan, Celine. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa Pilipinas ay naging bakal na bumabalot sa aking puso ngayon. Ang bulong na yon ni Lalita ay tila isang sumpa na binitawan niya habang nakatingin sa sariling refleksyon sa malabo at may mantsang salamin ng kusina ng karinderya. Sa labas, ang langit ng London ay kulay abo, tila nakikiramay sa bigat ng hanging kanyang hininga. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagong apoy na naglalagaslas. Isang apoy na hindi na basta-basta mapapatay ng kahit anong ulan. Hindi nagtagal. Ang katahimikan ng hapon ay binasag ng tunog ng isang marangyang sasakyan na huminto sa tapat ng maliit na kainan. Pumasok si Celine, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pagmamataas, habang ang kanyang mamahaling pabango ay pilit na nakikipag-agawan sa amoy ng ginigisang bawang at sibuyas. Tumingin siya sa paligid nang may pandidiri. Tinatakpan ng kanyang ilong ng isang telang sutla. So ito na pala ang palasyo mo ngayon, Lalita? Isang madungis na kusina na amoy sebo? Ang pang-uuyam ni Celine ay tila isang latigo. I'm here to give you one last chance. Leave London tonight and I will make sure you get enough money to live comfortably in the province. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga pulis dito. Dahan-dahang binitiwan ni Lalita ang hawak niyang sandok. Hindi siya yumuko. Hindi siya nanginig. Sa halip humarap siya kay Celine nang may isang nangiting kasing lamig ng yelo. Ang pera mo ay kasing dumi ng iyong konsensya, Celine. Sa tingin mo ba ay matatakot mo pa ako sa immigration? Isang tawag ko lang sa mga awtoridad sa Pilipinas tungkol sa mga pekeng dokumentong ginawa mo para manipulahin ang DNA result ni Nathan. Sa tingin mo ba ay makakatulog ka pa nang mahimbing sa tabi ni Marco? Ang mukha ni Celine ay biglang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Hindi makapaniwala na ang dating maamong tupa ay marunong na ngayong maningil. Wala kang ebidensya. You're just a desperate liar. Ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng ingay para mapatunayan, Celine. Ramdam ko ang takot mo, at ang takot na yan ang magiging anino mo habang buhay. Ang bawat salita ni Lalita ay tila isang sampal na walang tunog, ngunit sapat na upang gumuho ang kumpiyansa ng kalaban. Bago pa man makasagot si Celine, isang matinding kalabog ng pinto ang narinig. Lumabas si Lola Esmeralda mula sa likurang bahagi. Hawak-hawak ang isang lumang walis na tingting. Ang kanyang mukha ay kasing bagsik ng isang nagagalit na leon. Hoy, babaeng mukhang painting! Akala mo ba ay hindi ko naririnig ang mga pananakot mo? Sa bahay na ito, walang lugar para sa mga taong may maitim na budhi. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang kulog. Lumayas ka rito, bago ko paggamitin ang walis na ito para linisin ang dumi na dala mo. Mabilis na umatras si Celine. Ang kanyang mamahaling sapatos ay muntik nang sumabit sa basang sahig. You old witch. You don't know who you're dealing with. Alam ko kung sino ka. Isa kang basura na nakabalot sa mamahaling tela. Layas! Sigaw ni Lola Esmeralda habang iwinawasiwas ang walis. Walang nagawa si Celine kundi ang tumalikod at mabilis na lumabas. Ang kanyang takbo ay tila isang talunang aso na hinahabol ng takot. Nang makaalis si Celine, dahan-dahang napaupo si Lalita sa isang bangko. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding emosyong kanina pa niya kinikimkim. Agad siyang nilapitan ni Lola Esmeralda at hinawakan ang kanyang balikat.
Iyan ang sinasabi ko sa iyo, Apo. Ang leon ay hindi nananalo sa pamamagitan ng pag-iyak, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng kuko, bulong ng matanda ng may lambot. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng counter. Ito ang telepono mula sa ospital. Mabilis na sinagot ito ni Lalita. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hello? Yes, this is Lalita. Anya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at kaba. Habang nakikinig sa kabilang linya, ang mga mata ni Lalita ay unti-unting napuno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang milagrong matagal na niyang hinihiling. Totoo po ba? May donor na po? May nahanap na pong match para kay Nathan? Ang kanyang tinig ay halos maputol sa sobrang kagalakan. Ayon sa doktor, isang anonymous donor ang nagbigay ng kumpirmasyon na handa itong mag-donate ng bone marrow para sa operasyon ni Nathan. Ang lahat ng gastos ay sagot na rin ng isang misteryosong pundasyon. Niyakap ni Lalita si Lola Esmeralda ng mahigpit. Aling Esme, maililigtas na natin si Nathan. May donor na ang anak ko. Ngunit sa kabila ng tuwa, isang malalim na katanungan ang pumasok sa isipan ni Lalita. Sino ang taong ito na handang magbigay ng buhay sa kanyang anak nang walang hinihinging kapalit? Sino ang lihim na nagmamasid sa kanila sa gitna ng malawak na lungsod ng London? Habang tinitingnan ni Lalita ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa sulok, hindi niya alam na sa kabilang panig ng lungsod, may isang taong nakatayo sa dilim. Pinagmamasdan ang isang lumang litrato, isang litratong magbubukas sa isang katotohanang mas matindi pa sa anumang bagyong kanilang hinarap. Burahin mo ang lahat ng bakas. Siguraduhin mong walang kahit anong papel ang matitira na mag-uugnay sa akin sa laboratoryong yon. Kung kailangang bayaran ang katahimikan ng lahat, gawin mo. Ang mga salitang yon ni Celine na narinig ni Marco mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang suite sa London ay tila isang malamig na patak ng tubig na gumising sa kanyang natutulog na katinuan. Nakatayo si Marco sa hallway, hawak ang isang baso ng alak na halos hindi na niya malunok. Ang boses ni Celine ay hindi na ang malambing at mapagmahal na boses na nakasanayan niya. Ito ay puno ng bagsik, takot, at tila isang desperadong pagtatangka na magtago ng isang malaking bahid sa kanyang maskara. Dahan-dahang pumasok si Marco sa silid nang hindi gumagawa ng anumang tunog. Nakita niya si Celine na nakatalikod, mahigpit ang hawak sa kanyang cellphone habang ang anino nito sa dingding ay tila isang halimaw na nagkukubli sa ilalim ng mamahaling sutla. Marco? Kanina ka pa ba dyan? Gulat na tanong ni Celine nang lumingon ito. Mabilis niyang itinago ang phone sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay lumilikot, naghahanap ng paraan upang lusutan ang huling pangungusap na binitawan niya. Sino ang kausap mo, Celine? At anong bakas ang kailangang burahin? Ang boses ni Marco ay mababa, ngunit may dalang bigat na tila isang dambuhalang alon na handang sumunggab. Wala iyon, mahal. Tungkol lang iyon sa mga wedding preparations sa Maynila. You know, Mom Victoria is very strict about the guest list. Ayaw niyang may makalusot na mga taong hindi dapat naroon. Pilit ang nangiti ni Celine habang lumalapit kay Marco upang haplusin ang braso nito. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Marco ang isang matinding pandidiri sa haplos na yon. Inalis niya ang kanyang braso at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang malawak na syudad ng London na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Lalita. Ang mukha nito nang iabot niya ang DNA result. Ang mukha nito nang palayasin niya ito sa gitna ng ulan. Bakit tila may mali? Bakit ang bawat alaala niya kay Nathan ay punong-puno ng pag-ibig, habang ang papel na hawak niya noon ay nagsasabing isa lamang yung kasinungalingan? Nang gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ni Celine, kinuha ni Marco ang kanyang laptop.
Binuksan niya ang isang lumang file na matagal na niyang hindi binubuksan. Isang video ng kapanganakan ni Nathan. Nakita niya roon ang sarili niya. Umiiyak sa tuwa habang hawak ang maliit na sanggol. Nakita niya ang pagod, ngunit masayang mukha ni Lalita. Anak ko, bulong ni Marco sa sarili. Ang pintig sa kanyang dibdib ay tila isang babala. Mabilis siyang tumawag sa kanyang pinagkakatiwalaang investigators sa Maynila. Hanapin mo si Nurse Mirasol. Siya ang head nurse sa klinika kung saan kinuha ang DNA test ni Nathan. 3 taon na ang nakalilipas. Huwag kang titigil hanggat hindi mo siya nahahanap. At huwag mong ipapaalam ito kay Mommy o kay Celine. Makalipas ang ilang oras, habang nag-aagaw ang dilim at liwanag sa langit ng London, tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa Pilipinas. Ang mukha ng kanyang investigator ay seryoso. At sa tabi nito ay isang babaeng mukhang takot na takot. Nakatago ang mukha sa ilalim ng isang hoodie. Sir Marco, nahanap namin si Nurse Mirasol. Nagtatago siya sa isang probinsya sa norte. Sabi ng investigator, Nurse Mirasol, sabihin mo ang totoo. Utos ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa screen. Sino ang nag-utos sa'yo na palitan ang resulta ng DNA test ni Nathan? Ang babae ay nagsimulang umiyak. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding takot. Patawarin niyo po ako, Sir Marco. Kailangan ko lang po ng pera para sa pamilya ko. Si Ma'am Celine, siya po ang nagbigay sa akin ng malaking halaga. Siya po ang nagpalit ng envelope bago pa man ito makarating sa inyo. Ang totoo pong resulta ay, ano? Sigaw ni Marco. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit at pagsisisi. Ang totoo pong resulta ay 99.9% match, sir. Kayo po ang tunay na ama ni Nathan. Tila gumuho ang buong mundo ni Marco sa narinig. Ang baso ng alak na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Bumagsak sa makapal na carpet ng walang tunog, ngunit ang bawat patak nito ay tila dugo na dumanak mula sa kanyang sariling puso. Naisip niya si Lalita. Naisip niya ang bawat gabing hinayaan niyang magdusa ang mag-ina dahil sa kanyang bulag na pagtitiwala sa maling tao. Naisip niya ang ulan, ang lamig, at ang may sakit niyang anak na itinaboy niya sa gitna ng kadiliman. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang kanyang pinto. Pumasok si Celine, suot ang kanyang silk robe, mukhang bagong gising ngunit agad na napansin ang tensyon sa silid. Marco, anong nangyayari? Sino ang kausap mo? Tanong ni Celine. Ang kanyang boses ay muling nagbabalat kayo ng lambing. Hinarap siya ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot na hindi kailanman nakita ni Celine. Hanapin mo ang lahat ng gamit mo, Celine, at siguraduhin mong sa paglabas mo sa pintong ito, hinding-hindi ko na muling makikita ang pagmumukha mo. Marco, anong sinasabi mo? Are you crazy? Pilit pa ring nagmamaang-maangan ng babae. Ibinato ni Marco ang tablet sa kama kung saan makikita ang mukha ni Nurse Mirasol. Ang katotohanan ang nagpapabaliw sa akin, Celine. Ang katotohanang hinayaan kong sirain mo ang pamilya ko. Sa gitna ng sigawan, isang katanungan ang pilit na bumubutas sa puso ni Marco. Kasing hapdi ng isang sugat na hindi na maghihilom. Nasaan na ang kanyang mag-ina? At sa laki ng kasalanang nagawa niya, may karapatan pa ba siyang humingi ng tawad sa babaeng winasak niya ang buhay? Samantala, sa isang lumang file cabinet na ipinadala ng kanyang investigator sa pamamagitan ng email, nakita ni Marco ang orihinal na record. Ang bahid na pilit na binura ni Celine, ngunit nanatiling nakaukit sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Lumayas ka, bago ko makalimutang babae ka, at bago ko madumihan ang mga kamay ko sa isang katulad mo. Ang boses ni Marco ay hindi na sumisigaw. Ito ay mas nakakatakot. Isang mahina at gumaralgal na bulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan.
Nakatayo siya sa gitna ng marangyang hotel suite, habang sa kanyang paanan ay nagkalat ang mga mamahaling gamit ni Celine na kinuha niya sa aparador at itinapon ng walang muna ng walang pakundangan. Ang bawat piraso ng sutla at balat na bumabagsak sa sahig ay tila simbolo ng bawat kasinungalingang itinapi ni Celine sa kanilang buhay. Marco, pakinggan mo ako. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Ayaw kong masira ang buhay mo sa isang babaeng hindi mo naman kalibel. Umiiyak na pagsusumamo ni Celine habang pilit na humahawak sa laylayan ng coat ni Marco. Ngunit mabilis na umiwas si Marco. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Mahal? Ang pagmamahal ay hindi nagtatapon ng may sakit na bata sa ulan. Ang pagmamahal ay hindi pumapatay ng dangal ng isang inang wala namang ginawa kundi ang magsakripisyo. Ang tawag sa ginawa mo ay lason, Celine, at hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil pinayagan kitang iturok ang lason na yan sa pamilya ko. Nang tuluyang mailabas ang mga gamit ni Celine, tinawagan ni Marco ang kanyang ina, si Doña Victoria, sa Pilipinas. Nang sumagot ang matanda, hindi na hinintay ni Marco ang pagbati nito. Ma'am, alam mo ba? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Alam mo bang apo mo si Nathan? Alam mo bang totoo ang DNA result bago ito pakialaman ng babaeng pinaboran mo? Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na nagkumpirma sa hinala ni Marco. Marco, pakinggan mo ako. Ang boses ni Doña Victoria ay nanatiling matigas at walang pagsisisi. Hinala man o hindi, hindi mahalaga iyon. Ang mahalaga ay ang reputasyon ng pamilya Alcacid. Lalita was a commoner, isang hamak na probinsyana na hindi karapat-dapat sa apelyido natin. Kung nalaman ng lahat na mayroon kang sakiting anak sa isang babaeng ganoon, ano na lang ang sasabihin ng mga business partners natin? So, mas mahalaga ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa buhay ng sarili mong apo. Ang tawa ni Marco ay puno ng kawalan ng pag-asa. Mom, sa araw na ito, tinatapos ko na ang pagiging sunod-sunuran sa'yo. I am renouncing my inheritance. Lahat ng yaman na ipinagmamalaki mo, isaksak mo sa baga mo. Mula ngayon, wala ka ng anak. Ibinaba ni Marco ang telepono at mabilis na lumabas ng hotel. Ang malamig na hangin ng London ay humampas sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito ininda. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang larawan ni Lalita na nakaluhod sa harap niya 3 taon na ang nakalilipas. Nagmamakaawa para sa buhay ni Nathan habang siya ay nakatayo lamang at nanonood sa pagkadurog nito. Nasaan kayo? Lalita, nasaan kayo? Bulong ni Marco sa gitna ng mataong kalsada ng London. Dinala siya ng kanyang mga paa sa bawat sulok ng lungsod na posibleng tinitirhan ng mga Pilipino. Nagtanong-tanong siya sa mga maliliit na tindahan, sa mga simbahan, at sa bawat mukhang pamilyar ang kulay, hanggang sa makarating siya sa isang maliit at lumang karinderya sa Earl's Court. Sa labas ng kainan, nakita niya ang isang karatula, Lalita's Kitchenette. Ang pintig ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng kainan. Doon, sa loob ng mainit at masikip na kusina, nakita niya ang isang babaeng abala sa pag-aayos ng mga pagkain. Hindi na ito ang Lalita na laging nakayuko at takot. Ang babaeng nasa loob ay may masigasig na mga mata, may tindig na puno ng dangal, at may ngiting ibinibigay sa bawat customer. At sa isang sulok, nakita ni Marco ang isang maliit na bata. Si Nathan. Nakaupo ang bata sa isang mataas na upuan, may hawak na lapis at papel, at masiglang nagkukwento sa isang matandang babaeng kasama nila. Ang bata ay mukhang malusog, may kulay na ang mga pisngi, at higit sa lahat, buhay. Nanginig ang buong katawan ni Marco. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na matagal na niyang pinigilan. Gusto niyang pumasok,
Gusto niyang lumuhod at humingi ng patawad, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Paano niya haharapin ang babaeng itinapon niya sa putikan? Ngayong nakita niyang nakatayo na ito sa sarili nitong mga paa at nagawang magpatuloy nang wala siya? May puwang pa ba ang isang amang naging bulag at bingi sa gitna ng buhay na binuo ni Lalita mula sa mga piraso ng kanyang pagkawasak? Isang hakbang na lang ang layo niya sa kanila, ngunit para kay Marco, ang distansyang yon ay kasing lawak ng isang karagatan ng pagsisisi na hindi niya alam kung kaya pa niyang tawirin. Hindi ko kailangan ng iyong awa, Marco. At mas lalong hindi kailangan ng anak ko ang isang amang naalala lang kaming hanapin noong tapos na ang lahat ng bagyo. Ang mga salitang iyon ay hindi binigkas ni Lalita ng malakas, ngunit tila umalingaw-ngaw ang mga ito sa isipan ni Marco habang nakatayo siya sa labas ng operasyon sa loob ng isang kilalang ospital sa London. Ang amoy ng gamot at ang malamig na liwanag ng mga puting bumbilya ay tila lalong nagpapatingkad sa katahimikan ng hallway. Sa dulo ng pasilyo, nakaupo si Lalita sa isang matigas na silya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang rosaryo. Ang kanyang mga labi ay walang tigil sa paggalaw sa isang bulong na panalangin. Ilang oras na ang nakalilipas mula nang pumasok si Nathan sa loob ng operating room para sa bone marrow transplant. At sa loob ng ilang oras na yon, nanatiling estatwa si Marco sa isang sulok, natatakot na lumapit, natatakot na baka ang kanyang presensya ay maging isang lason na muling sisira sa payapang paghihintay ni Lalita. Dahan-dahang tumayo si Lalita upang uminom ng tubig. Noon lamang niya napansin ang anino ni Marco na nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata na pagod at puyat ay tumitig sa lalaking minsan niyang itinuring na buhay. Walang galit na sumabog, walang sigaw na bumasag sa katahimikan. Ang tanging naroon ay isang malalim at nakakabinging kawalan ng pakiramdam. Naglakad si Lalita patungo sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay may bigat ng 3 taon ng pagtitiis. Nang magkatapat sila, nakita ni Marco kung gaano kalaki ang ipinagbago ng kanyang asawa. Ang buhok nito ay nakatali ng maayos. Ang kanyang balat ay mas matigas na sa pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang babaeng nakatuklas ng sariling lakas. Anong ginagawa mo rito, Marco? Mahinang tanong ni Lalita. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hampas ng hangin sa gitna ng taglamig. Lalita, nalaman ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni Celine. Alam ko ng anak ko si Nathan. Ang boses ni Marco ay gumaralgal. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging hangal ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lalita. Dinukot niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa at kinuha ang kamay ni Marco. Inilagay niya rito ang isang maliit, luma at medyo maduming butones. Ang butones na tinatahi niya sa unang gabi ng kanilang paghihiwalay. Ito na lang ang natitira sa atin, Marco. Bulong ni Lalita habang isinasara ang mga daliri ni Marco sa butones. Tinahi ko ito nang may pagmamahal noong gabing itinapon mo kami. Ngayon, ibinabalik ko na ito sa iyo, kasama ng lahat ng sakit, lahat ng puyat, at lahat ng alaala ng babaeng pinatay mo sa loob ng mansyon ninyo. Ang Lalitang kilala mo ay wala na. Ang kaharap mo ngayon ay ang ina ni Nathan, at ang ina ni Nathan ay walang kilalang Marco Alcacid. Lalita, please, hayaan mo akong bumawi. I renounced everything. Iniwan ko ang yaman ko, iniwan ko ang mami ko, para lang mahanap kayo. Pagsusumamo ni Marco, halos lumuhod na siya sa gitna ng hallway. Ang yaman ay nababawi, Marco. Pero ang oras na wala ka noong namamatay ang anak mo sa lamig. Ang mga gabing nagugutom kami habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan, hindi na yon mababayaran ng kahit anong sakripisyo mo ngayon. Ang bawat salita ni Lalita ay tila isang maliit na karayom na tumutusok sa puso ni Marco.
Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang isang doktor. Nakasuot pa rin ang kanyang surgical gown at bakas sa kanyang muka ang matinding pagod. Sabay na napalingon ang dalawa. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Marco at ang pananalangin ni Lalita ay nagsama sa hangin. Lumapit ang doktor sa kanila, inalis ang kanyang mask at tumingin ng diretso sa mga mata ni Lalita. May isang mahabang saglit ng katahimikan na tila ba ang bawat segundo ay isang taon ng paghihintay. Mrs. Alcacid, tawag ng doktor. Ang kanyang boses ay seryoso at mababa. Hindi nakapagsalita si Lalita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang rosaryong hawak niya ay tila mas lalong humigpit sa kanyang mga daliri. Si Marco ay hindi rin makagalaw. Ang butones sa kanyang palad ay tila naging kasing init ng baga. The procedure is finished, simula ng doktor. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ang kanyang mga mata ay lumambot ng bahagya. But there were complications during the process. Nathan's body it's a very delicate situation right now. Ang huling pangungusap na yon ay tila isang matalim na kidlat na tumama sa gitna ng kanilang pag-asa. Ang katahimikan sa hallway ay napalitan ng isang mabigat na atmosfera na tila ba ang kamatayan ay nagmamasid pa rin sa bawat sulok. Sapat ba ang lahat ng sakripisyo ni Lalita? Sapat ba ang huling pagsisisi ni Marco upang mabago ang nakasulat na tadhana para sa kanilang anak? Kailangan ninyong maging matatag. Ang susunod na 48 oras ang magdidikta kung tatanggapin ng katawan ni Nathan ang bagong bone marrow o kung tuluyan itong bibigay. Ang mga salitang yon ng doktor ay tila isang hatol ng kamatayan na paulit-ulit na umuukit sa utak ni Lalita. Hindi siya nakapagsalita. Ang kanyang mga binti na kanina pa nanginginig sa pagod at kaba ay tuluyan ng bumigay. Napaupo siya sa sahig ng ospital, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader, habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Mahirap, matalim, at nakakasugat. Mabilis na lumapit si Marco upang alalayan siya. Lalita, please, nandito ako. Lalaban si Nathan. Malakas ang anak natin. Ngunit sa isang mabilis at marahas na pagkilos, itinulak ni Lalita ang mga kamay ni Marco. Ang hawak nito ay tila isang apoy na gustong pumasok sa kanyang balat. "Huwag mo akong hawakan!" Ang tili ni Lalita ay mababa ngunit puno ng poot. Ang bawat sandali na lumalapit ka sa amin, tila mas lalong lumalala ang kamalasan sa buhay ko. Hindi mo ba naiintindihan? Wala ka ng puwang dito. You are a stranger with the same face of the man I used to love. Iyon lang. Tumayo si Lalita. Pinahid ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay na puno ng mga pasa mula sa trabaho. Naglakad siya patungo sa salamin ng intensive care unit kung saan makikita si Nathan. Ang bata ay napapaligiran ng mga tubo. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa tulong ng mga makina. Ang bawat tunog ng monitor sa loob ay tila isang tiktak ng orasan na nagbibilang ng natitirang oras. Habang nakatitig sa anak, isang pamilyar at nakakarimarim na pabango ang biglang humalo sa amoy ng gamot sa hallway. Ang tunog ng mabilis na hakbang ng mga heels ay tila isang babala. Si Celine. Dumating siya sa London, hindi upang humingi ng tawad, kundi upang isalba ang kanyang sarili. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na coat, ang kanyang mukha ay balot ng makapal na makeup upang itago ang puyat at takot. Pagkakita niya kay Marco, agad siyang tumakbo at yumakap dito ng pilit. "Marco, thank God nahanap kita. You can't do this." "Pinapahanap ka na ni Ma'am Victoria. Sinasabi nila sa Pilipinas na kinidnap ka raw ng babaeng ito." Turo ni Celine kay Lalita. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Lalita, anong klaseng pangkukulam ang ginawa mo kay Marco? Bakit pati ang mana niya ay ipinapatalikod mo sa kanya?"
Handa ka bang mabulok sa kulungan dito sa London para lang sa pera? Dahan-dahang lumingon si Lalita. Tiningnan niya si Celine mula ulo hanggang paa. Ang takot na nararamdaman niya para sa anak ay biglang napalitan ng isang malamig at purong galit. Pera? Ang tawa ni Lalita ay kasing pait ng lason. Celine, tingnan mo ang anak ko sa loob ng silid na yan. Namamatay siya dahil sa kasinungalingang itinanim mo. At ikaw, ang inaalala mo pa rin ay ang mana at ang reputasyon ninyo. Gaano ba kaitim ang kaluluwa mo? Don't you dare judge me! Sigaw ni Celine. Akmang sasampalin si Lalita. Ngunit bago pa dumapo ang kamay nito, isang malakas na dakok sa kanyang braso ang nagpatigil sa kanya. Si Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit. Subukan mong saktan siya, Celine, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng London ng buhay. Marco, mahal, please! Niloloko ka lang niya. Pagmamakaawa ni Celine, lumuhod siya sa harap ni Marco habang umiiyak ng walang luha. I did everything for us. Para sa pamilya natin. Wala tayong pamilya. Celine, ang tanging pamilya ko ay ang mag-inang itinapon ko dahil sa'yo. Sabi ni Marco bago binitiwan ng marahas ang braso ng babae. Umalis ka rito bago ko patawagin ang security at bago ko pa ilabas ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo sa kumpanya na nahanap ng investigator ko kahapon. You're finished, Celine. Tapos ka na. Nanginig si Celine sa takot. Tumingin siya kay Marco. Pagkatapos ay kay Lalita na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pagkaawa. Isang pagkaawa na mas masakit pa sa anumang sampal. Napagtanto ni Celine na wala na siyang kakampi. Tumayo siya, inayos ang kanyang coat at naglakad palayo habang nagsisisigaw ng mga sumpa. Ang kanyang boses ay unti-unting naglaho sa dulo ng hallway. Iniwan ang isang nakakabinging katahimikan sa pagitan ni Marco at Lalita. Muling bumalik ang atensyon ni Lalita kay Nathan. Napansin niya ang isang maliit na paggalaw sa kamay ng bata. Ang kanyang puso ay tila tumigil. Nathan, anak? Bulong ni Lalita. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa salamin. Ngunit kasabay ng paggalaw na yon, ang mga monitor sa loob ng ICU ay biglang naglabas ng mabilis at nakakatarantang tunog. Ang mga red lights ay nagsimulang umilaw. Mabilis na nagtakbuhan ang mga nurse at doktor sa loob ng silid. Code Blue! We need an emergency intervention! Sigaw ng isang nurse. Hinila ni Marco si Lalita palayo, habang ang mga doktor ay nagsisimulang magsagawa ng CPR sa maliit na katawan ni Nathan. Ang bawat paghampas ng kanilang mga kamay sa dibdib ng bata ay tila paghampas din sa kaluluwa ni Lalita. Wag po. Lord, please, wag ngayon. Pagsusumamo ni Lalita habang nakaluhod sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa langit. Sa loob ng silid, ang flatline sa monitor ay tila ayaw ng gumalaw. Ang katahimikan ng kamatayan ay nagsisimulang lumukob sa paligid. Magagawa pa bang bawiin ang pag-ibig ng isang ina? Ang buhay na dahan-dahan ng binabawi ng tadhana? O ito na ang pinal na kabayaran para sa lahat ng pagkakamali ng nakaraan? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang matalim na kutsilyong humahati sa hininga ni Lalita habang nakasubsob ang kanyang mukha sa malamig na salamin ng ICU. Sa loob ng silid, ang kaguluhan ng mga puting gown at ang mabilis na paggalaw ng mga kamay ng mga doktor ay tila isang malabong panaginip. Ang nakakangilong tunog ng monitor na nagpapakita ng isang tuwid na linya ay tila isang hatol na ayaw tanggapin ng kanyang puso. Hindi, anak. Huwag mong iwan si Mama. Lalaban tayo, di ba? Nangako ka sa akin na kakain pa tayo ng ice cream sa parke. Bulong ni Lalita. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Tila ba sinusubukan niyang ipasa ang sarili niyang pintig patungo sa maliit na katawan ni Nathan. Sa tabi niya,
Nakatayo si Marco na tila isang aninong nawalan ng direksyon. Ang kanyang mga balikat ay bagsak at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang tunay na kahulugan ng kawalan. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng pangalan ng mga Alcacid ay naging basura sa harap ng isang linyang hindi gumagalaw sa monitor. Lord, kunin niyo na ang lahat sa akin. Ang yaman ko, ang pangalan ko, kahit ang buhay ko. Huwag lang ang anak ko. Pagsusumamo ni Marco sa dilim. Biglang napatigil ang lahat sa loob ng silid. Ang doktor ay huminga ng malalim habang tinitingnan ang monitor. At doon, sa gitna ng nakakabinging katahimikan, isang mahina, ngunit matatag na tunog ang muling umalingaw-ngaw. Ang tuwid na linya ay unti-unting nagkaroon ng kurba. Ang puso ni Nathan ay muling tumitibok. Napaupo si Lalita sa sahig, lunod sa pasasalamat. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na ng pait, kundi ng isang milagrong hiram sa langit. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay muling binasag ng isang pamilyar at maingay na boses mula sa hallway. Marco, you have to listen to me. Kinasuhan ako ng mga pulis dahil sa ebidensyang ibinigay mo. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo yun. Muling sumulpot si Celine. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay bakas ng matinding takot. Sa likuran niya ay 2 pulis ng London ang mabilis na humahabol sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na hinayaan ni Marco na makalapit ang babaeng naging lason sa kanyang buhay. Tumayo si Marco at humarang sa gitna ng hallway. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi na kailanman matitibag. Huli na ang lahat, Celine. Ang lahat ng dokumento ng pagnanakaw mo sa kumpanya, ang pagbabayad mo sa mga lab technician, at ang pananakot mo kay Lalita ay nasa kamay na ng mga awtoridad. I was the one who provided everything. Marco, no! Mahal kita! Ginawa ko lang yun para sa atin. Sigaw ni Celine habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang mabigat na tunog ng posas na pumatak sa kanyang mga pulso ay tila naging musika sa pandinig ni Lalita. You never loved me, Celine. You loved the power that came with my name. And today, I am taking that power away from you. Malamig na sabi ni Marco. Pinanood nila kung paano kaladkarin ng mga pulis si Celine palabas ng ospital. Ang kanyang mga tiling puno ng sumpa ay unti-unting naglaho sa dulo ng pasilyo, simbolo ng katapusan ng kanyang kasamaan. Kasabay nito, tumunog ang cellphone kanon ni Marco. Ang pangalan ni Doña Victoria ang nakarehistro. Sinagot ito ni Marco at inilagay sa loudspeaker. Marco, nasaan ka na ba? Ang iskandalong ginagawa mo ay nakakarating na rito sa Maynila. Bumalik ka na rito at ayusin ang gulo na sinimulan mo. Ang boses ng matanda ay puno pa rin ng awtoridad. Ma'am, putol ni Marco sa kanyang ina. Wala na kayong anak. Isaksak niyo sa baga niyo ang yaman at pangalan na mas mahalaga sa inyo kaysa sa buhay ni Nathan. Mula ngayon, huwag niyo na kaming tatawagan. You are dead to me. Pinatay ni Marco ang telepono at muling tumingin kay Lalita. Akala niya ay sapat na ang ginawa niyang pagtatanggol upang mabuksan muli ang puso ng kanyang asawa. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Marco ang isang pader na mas matayog pa sa anumang galit. Nathan is safe now, Marco. Salamat sa tulong mo sa paghuli kay Celine. Mahinang sabi ni Lalita habang dahan-dahang tumatayo. Pero tapos na ang tungkulin mo rito. Ang pagligtas mo sa amin mula kay Celine ay hindi kabayaran sa pag-iwan mo sa amin sa gitna ng bagyo. Lalita, please, hayaan mo akong bumawi kahit bilang ama na lang ni Nathan. Pagsusumamo ni Marco, tumingin si Lalita sa pintuan ng ICU kung saan nagpapahinga ang kanilang anak. Ang pagiging ama ay hindi isang titulo na binabawi kapag gusto mo, Marco. It is earned through every tear, every sleepless night, and every sacrifice. You weren't there when Nathan was crying for his father,
In the middle of a cold London night, you weren't there when I had to sell my mother's jewelry for his medicine. Huminga ng malalim si Lalita at tumitig ng diretso sa mga mata ni Marco. I want you to leave, Marco. Leave London. Leave us. Kailangan naming maghilom at ang presensya mo ay paalala lamang ng lahat ng sugat na pilit naming ginagamot. Naiwang nakatayo si Marco sa gitna ng hallway, mag-isa, habang pinapanood ang pagsasara ng pinto sa pagitan nila ni Lalita. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, nararamdaman ang lamig ng kalayaan na wala namang kasamang pagmamahal. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Kaya bang hilumin ng panahon ang sugat na idinulot ng sariling dugo at laman? O ang pag-alis ni Marco ang tanging paraan upang tuluyang makahinga ang mag-inang matagal na niyang pinagkaitan ng hangin? Ang bango ng mainit na pandesal at bagong luto na ensaymada ay humahalo sa malamig na simoy ng umaga sa London. Sa loob ng isang maliit, ngunit maaliwalas na bakery sa gilid ng isang abalang kalsada, abala si Lalita sa pag-aayos ng mga pastries sa likod ng glass display. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat mula sa marahas na kemikal ng sabon, ngayon ay balot ng harina at amoy ng asukal at mantikilya. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng takot. Sa halip, mayroon itong ningning ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagsubok. Ilang buwan na ang lumipas mula nang matagumpay na naisagawa ang operasyon ni Nathan. Ang bata ay tila isang himala na muling nabuhay. Sa labas ng bakery, sa isang maliit na bakuran na may mga bulaklak, makikita si Nathan na masiglang tumatakbo, hinahabol ang isang makulay na bola. Ang kanyang mga pisngi ay mapula na, at ang kanyang tawa ay tila isang masayang musika na nagbibigay buhay sa buong paligid. Lalita, Apo, dalian mo dyan. Marami nang naghihintay sa labas para sa iyong espesyal na ubi cake. Ang malakas na boses ni Lola Esmeralda ay narinig mula sa kusina. Ang matanda ay hindi na lamang amo ni Lalita. Siya na ang naging katuwang at pamilya nito sa London. Sa tulong ng kaunting ipon at sa sipag ni Lalita, naitayo nila ang Lalita's Bakery and Pastries. Hindi lamang ito naging paborito ng mga Pilipino rito, kundi maging ng mga lokal na Briton na nahahalina sa tamis ng pagkaing Pinoy. Opo, Aling Esme, palabas na po! Sagot ni Lalita habang isinasabit ang kanyang apron. Nang buksan niya ang pintuan ng bakery, ang tunog ng maliit na kampanang nakasabit sa itaas ay naghudyat ng pagdating ng unang customer. Ngunit hindi isang estranghero ang pumasok. Nakatayo sa bukana ng pinto si Marco. Wala na ang kanyang mamahaling suit at dekalidad na trench coat. Nakasuot lamang siya ng simpleng jacket at maong. Bit-bit ang isang maliit na box ng mga bagong libro para kay Nathan. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod mula sa trabaho bilang isang ordinaryong consultant sa isang maliit na kumpanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noong hawak pa niya ang yaman ng mga Alcacid. Good morning, Lalita? Mahinang sabi ni Marco. Hindi siya lumalapit ng husto. Alam niya ang distansyang itinakda ni Lalita at iginagalang niya iyon ng higit sa anupaman. Good morning, Marco? Sagot ni Lalita. Ang kanyang boses ay maayos at walang pait. Pinayagan niya si Marco na bumisita araw-araw. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang amang sinusubukang bawiin ang bawat sandaling nawala sa kanila. Mama, Daddy is here! Sigaw ni Nathan habang mabilis na tumatakbo patungo kay Marco. Binuhat ni Marco ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na tila humihingi ng tawad sa bawat segundong hindi niya ito kinilala. Pinanood sila ni Lalita mula sa malayo. Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang puso, ngunit hindi na ito ang kurot ng sakit. Ito ay ang pagkilala na ang lahat ng tao ay may kakayahang magbago kung sila ay bibigyan ng pagkakataon sa gitna ng tunay na pagsisisi. Ngunit para kay Lalita, ang kanyang sariling kaligayahan
ay hindi na nakadepende sa pagbabalik ni Marco. Natutunan niyang ang kanyang buong pagkatao ay sapat na, may kasama mang lalaki o wala. Sa gitna ng kanilang usapan, isang lalaking nakauniforme ng courier ang pumasok sa bakery. May dala itong isang malaking sobre na may selyo ng Philippine Embassy sa London. "Miss Lalita Alcacid, para sa inyo po," sabi ng courier. Nang buksan ni Lalita ang sobre, nakita niya ang isang formal na imbitasyon. Isa siyang panauhing pandangal sa gaganaping Gala for Overseas Filipinos in the UK, isang malaking event kung saan kinikilala ang mga Pilipinong nagtagumpay at nagbigay ng inspirasyon sa komunidad. Nais nilang maging guest speaker si Lalita upang ikwento ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang may sakit na inang walang-wala hanggang sa pagiging isang matagumpay na entrepreneur. Napatingin si Lalita kay Marco. Pagkatapos ay sa kanyang anak, at sa huli ay sa kanyang refleksyon sa salamin ng bakery. Nakita niya roon ang isang babaeng hindi na muling yuyuko sa sapatos ng sinuman. "Tatanggapin mo ba?" tanong ni Marco. Bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam, Marco. Ang buhay natin ay hindi isang palabas," sagot ni Lalita. "Pero kung ang kwento ko ay makakapagbigay ng lakas sa isang inang nawawalan na ng pag-asa sa gitna ng dilim, baka nga panahon na para marinig ng mundo ang boses ng isang babaeng muling nabuhay mula sa mga luha." Habang papalubog ang araw sa London, nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid, nararamdaman ni Lalita ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang sugat ng nakaraan ay naroon pa rin bilang peklat. Ngunit hindi na ito kumikirot. Gayunpaman, sa likod ng tagumpay na ito, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Lola Esmeralda sa loob ng kusina. Isang boses mula sa Pilipinas na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat ng plano ni Doña Victoria upang bawiin si Marco at ang kanyang apo, anuman ang mangyari. Ang katahimikan ng kanilang bagong buhay ay tila isang mitya ng isang paparating na bagyo na hindi nila inaasahan. Handa na ba si Lalita na harapin ang huling hamon ng kanyang nakaraan upang tuluyang makamit ang katahimikang matagal na niyang ipinaglalaban? Ang pinakamalakas na sigaw ng isang babae ay hindi ang kanyang pagtangis sa gitna ng unos, kundi ang kanyang katahimikan matapos niyang buuin ang kanyang sarili mula sa pagkawasak. Ang mga salitang ito ang dumaan sa isip ni Lalita habang nakatayo siya sa harap ng salamin sa loob ng isang marangyang function hall sa gitna ng London. Nakasuot siya ng isang modernong Filipiniana na gawa sa pinong tela ng pinya, kulay ginto na tila sumisimbolo sa kanyang tagumpay mula sa apoy ng pagsubok. Wala na ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang ningning ng isang babaeng muling naghari sa sarili niyang buhay. Sa labas ng silid, naririnig ang mahinang tugtog ng orkestra at ang masayang usapan ng mga panauhin. Ito ang gabi ng Gala for Overseas Filipinos at si Lalita ang sentro ng atensyon. Ngunit sa likod ng tabing, isang huling anino ng nakaraan ang naghihintay. Pumasok si Marco sa silid. Hindi siya ang lalaking dati ay puno ng yabang at yaman. Siya ay isang lalaking natutunan ang tunay na halaga ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagkawala nito. May dala siyang isang maliit na sobre. "Lalita," mahinang tawag ni Marco. Dumating ang abogado ni Mami kanina. May dala silang legal papers upang bawiin ang kustodya ni Nathan. Sinusubukan nilang gamitin ang impluwensya nila sa Pilipinas para palabasin na hindi ka karapat-dapat na ina. Napatigil si Lalita, ngunit hindi siya nanginig. Dahan-dahan siyang lumingon kay Marco. "At ano ang ginawa mo, Marco? Muli mo bang hahayaan na diktahan ng nanay mo ang tadhana natin?" Huminga ng malalim si Marco at iniabot ang sobre. "Hindi. Ipinadala ko na sa kanila ang lahat ng ebidensya ng pakikipagsabwatan ni Mommy kay Celine. Ipinapaalam ko sa kanila na kung itutuloy nila ang kaso, ako mismo ang tetestigo laban sa sarili kong ina. Ibinigay ko na rin ang lahat ng karapatan ko sa yaman ng mga Alcacid sa isang charity foundation
sa pangalan ni Nathan. Wala na silang hawak sa atin, Lalita. Malaya na tayo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Sa pagkakataong ito, nakita ni Lalita ang tunay na pagsisisi sa mga mata ni Marco. Isang pagsisising hindi na naghahanap ng kapalit, kundi naglalayon lamang na protektahan ang natitirang piraso ng kanilang pamilya. Salamat, Marco, bulong ni Lalita. Salamat sa pagpili sa amin. Sa wakas, nang tawagin ang pangalan ni Lalita bilang guest speaker, naglakad siya patungo sa entablado nang may taas noo at buong dangal. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang carpet ay tila pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng sakit. Sa harap ng daan-daang tao, isinalaysay ni Lalita ang kanyang kwento, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang inang nagawang tawirin ang karagatan para sa buhay ng kanyang anak. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan. Anya sa gitna ng kanyang talumpati, habang nakatingin kay Nathan na karga ni Lola Esmeralda sa audience. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa tanikala ng galit upang makalakad ka patungo sa isang bagong bukas. Matapos ang event, lumabas ang maliit na pamilya sa hardin ng hotel. Ang langit ng London ay puno ng mga bituin at ang lamig ng hangin ay tila isang malambot na yakap. Lumapit si Nathan kay Marco at hinawakan ang kamay nito, pagkatapos ay hinila ang kamay ni Lalita upang magdugtong ang kanilang mga palad. "Mama, Daddy, look! Ang ganda ng moon!" Sigaw ng bata nang may purong kagalakan. Tumingin si Marco kay Lalita, isang tila nagtatanong na sulyap. "Lalita, alam kong malayo pa ang lalakbayin ko bago mo ako muling pagkatiwalaan. Pero maaari bang simulan natin ang bukas bilang magkaibigan para kay Nathan?" Ngumiti si Lalita, isang ngiting totoo at nagmumula sa isang pusong naghihilom na. "Simulan natin sa pag-uwi, Marco. May mga bagong luto na tinapay sa bakery na naghihintay sa atin." Habang naglalakad sila palayo, ang tunog ng kanilang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila isang ritual ng pagsisimula. Ang mansyon sa Pilipinas, ang kasamaan ni Celine at ang lupit ni Doña Victoria ay naging mga malalayong alaala na lamang, mga pahina sa isang aklat na tuluyan na nilang isinara. Sa gitna ng malawak na mundo, nahanap ni Lalita ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa piling ng isang lalaki o sa loob ng isang marangyang bahay, kundi sa loob ng kanyang sariling kaluluwa na hindi na muling matitibag ng kahit anong bagyo. Ang mga luha sa London ay natuyo na, pinalitan ng isang pag-asang kasing ningning ng umagang paparating. Ang bawat butil ng harina sa aking mga kamay ay tila naging mga alaala ng bawat luhang aking ibinuhos, pino, maputi, at ngayon ay nagbibigay ng buhay sa halip na hapdi. 1 taon na ang lumipas mula nang maganap ang huling pagtatangka ni Doña Victoria na bawiin ang kanyang apo. Ngayon, sa ilalim ng maaliwalas na langit ng London, ang Lalita's Bakery ay hindi na lamang isang maliit na tindahan. Ito ay naging simbolo ng tagumpay ng isang Pilipina na hindi sumuko sa hagupit ng tadhana. Ang amoy ng mainit na kape at bagong hurnong tinapay ay tila isang yakap na bumabalot sa bawat taong pumapasok sa loob. Si Nathan ay ganap ng malusog. Ang kanyang tawa habang tinutulungan si Lola Esmeralda na mag-ayos ng mga bulaklak sa labas ay ang pinakamasarap na musika para kay Lalita. Wala na ang putla sa kanyang mga labi, pinalitan na ito ng kulay ng buhay at kalusugan. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, ang hustisya ay nahanap na ang kanyang daan. Si Celine ay nananatili sa loob ng rehas, nahaharap sa patong-patong na kaso ng fraud, pagnanakaw at harassment. Ang kanyang kagandahan na dati ay ipinagmamalaki niya ay unti-unti nang nilalamon ng pait ng kanyang sariling mga gawa. Si Doña Victoria naman ay naiwang mag-isa sa malawak at malamig na mansyon.
ng mga Alcacid. Ang yaman na dati ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanyang sariling dugo ay naging kasing tigas ng semento. Marangya, ngunit walang buhay at walang kasama. Si Marco ay nanatili sa London. Nagtatrabaho siya sa isang engineering firm bilang isang regular na empleyado. Tuwing hapon, dumarating siya sa bakery upang sunduin si Nathan para sa kanilang munting lakad sa parke. Ang ugnayan nila ni Lalita ay hindi agad bumalik sa dati at hindi rin iyon ang hinahangad ni Lalita. Natutunan ni Marco na ang pag-ibig ay hindi pinipilit. Ito ay dinidilig ng pasensya at pinapatunayan ng katapatan araw-araw. Lalita, aalis na kami ni Nathan. May gusto ka bang ipabili? Tanong ni Marco habang inaayos ang scarf ng anak. Wala naman, Marco. Mag-ingat kayo. Sagot ni Lalita nang may kasamang tapat ng ngiti. Wala na ang pader ng puot. Pinalitan na ito ng isang malusog na hangganan ng respeto. Nang makaalis ang dalawa, lumapit si Lola Esmeralda kay Lalita at inakbayan siya. Napatawad mo na ba siya ng buo, apo? Huminga ng malalim si Lalita at tumingin sa malayo. Ang pagpapatawad, Aling Esme, ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa akin. Upang sa tuwing gigising ako sa umaga, ang unang mararamdaman ko ay ang init ng araw, hindi ang bigat ng nakaraan. Pinatawad ko na siya dahil ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na ang kaaway mo ang mamatay. Pero ang tiwala, ibang usapan iyon. Pinaghihirapan iyon sa bawat segundo ng kasalukuyan. Nahanap na ni Lalita ang kapayapaang matagal niyang ipinagdasal. Hindi ito matatagpuan sa yaman, sa titulo, o sa pagkakaroon ng isang asawa. Matatagpuan ito sa kakayahang tumingin sa salamin at mahalin ang babaeng nakatayo roon. Ang babaeng lumuha, lumaban, at sa huli ay nagtagumpay. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito sa bawat nakikinig ay simple. Ang iyong nakaraan ay hindi ang iyong hantungan. Ang bawat sugat ay may kakayahang maghilom. At ang bawat inang nagmamahal ng tapat ay may lakas na higit pa sa anumang bagyo. Huwag matakot na talikuran ang mga taong nagpapabigat sa iyong pakpak. Dahil sa oras na bitawan mo ang mga ito, doon mo lamang matutuklasan kung gaano ka pala kataas kayang lumipad. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa London, nagiiwan ng kulay ube at ginto sa kalangitan, isinara ni Lalita ang pinto ng kanyang bakery. Ang tunog ng susi sa kandado ay tila isang pinal na tuldok sa isang masakit na kabanata at ang simula ng isang buhay na puno ng liwanag.